that will never be filled until I meet them in heaven. It's shocking, body-rocking, stomach-curling. He needs to stay in jail for the rest of his life. May isang binata na naging usap-usapan matapos pumasok sa isang bahay at nanirahan ng palihim sa mga dingding nito. May iniwan siyang mga mensahe na nakakakilabot at ito'y nagdulot ng takot sa isang pamilya. Ngunit hindi pa dito natatapos ang lahat. Gumawa pa siya ng isang malagim na pangyayari na nagdulot ng pagkasawi ng maraming tao. Bakit kaya hanggang ngayon nananatiling isa sa mga pinakanakakatakot na kwento ang kanyang kaso? Si Daniel LaPlante ay pinanganak noong May 15, 1970 sa Townsend, Massachusetts, USA. Ang Townsend, Massachusetts ay isang tahimik at simpleng bayan sa Amerika, malapit sa New Hampshire. Puno ito ng kagubatan at ilog, kaya paborito ng mga tao ang pag-hiking at pangingisda. Magkakalapit ang komunidad, kaya para magkakapamilya ang mga tao roon. Tamang-tama ito para sa mga gustong mabuhay ng simple at malapit sa kalikasan. Ngunit iba ang nangyari kay Daniel noong kanyang kabataan. Siya ay nakaranas ng mga hindi kanais-nais na karanasan tulad ng physical, psychological at iba pang masamang uri ng pagtrato. Ang paunahing gumawa nito sa kanya ay ang kanyang sariling ama. Dahil dito, naging kilala si Daniel bilang isang bata na may problema sa kanilang lugar. Isa sa kanyang mga kapitbahay na si Hill Gary ang nagkwento na noong mga 6 na taong gulang pa lamang si Daniel, inupahan niya ito para tumulong sa kanyang halamanan. Binibigyan niya si Daniel ng maliit na halaga ng pera kapalit ng pagtanggal ng mga bato sa kanyang taniman ng kalabasa at zucchini. Ngunit napansin niya na may kakaiba sa batang ito na makita niyang tinatakpan at dinudurong ni Daniel ang mga tanim niyang kalabasa at zucchini. Mula noon, nagsimulang kumalat ang hindi magandang reputasyon ni Daniel sa kanilang komunidad. Noong 1982, ilang tindahan ang nanakawan sa kanilang lugar at si Daniel kasama ang isa pang kaibigan ang unang pinaghinalaan. Bata pa lang siya ay nahihirapan na siya sa paaralan at kalaunan ay na-diagnose ng dyslexia. Ang mga kaklase niya ay nagsasabing medyo nakakatakot at kakaiba siya. Ayon sa isang pahayagan, noong panahon iyon, nag-aral si Daniel sa primary school sa Townsend at kalaunan ay nag-aral sa St. Bernard's High School sa Pittsburgh. Pumasok siya roon mula September 1985 hanggang June 1986. Ayon sa kanyang mga kaklase, si Daniel ay laging nag-iisa. Hindi siya madalas makihalubilo. Hindi siya pumupunta sa mga party at hindi niya pinapanatili ang mga kaibigan niya. Sa paaralan, naglalaro siya ng football at tumatakbo siya. Pero kadalasan ay mga grade C o mababa ang mga marka niya. Noong simula ng kanyang teenage years, nagpasya ang kanyang mga magulang na maghiwalay kaya lumayo siya sa taong unang nanakit sa kanya. Ang kanyang ina, si Ellen Moore, ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng komersyal na produkto. Makalipas sa ilang panahon, nag-asawa ulit ang kanyang ina at ang kanyang bagong ama ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng plastic. Ayon sa mga nakakilala sa kanilang pamilya, nagkaroon sila ng masayang tahanan at kasama niya ang kanyang mga kapatid. Ngunit habang nagbibinata na siya, hindi nagbago ang mga agresibo at mailap na ugali ni Daniel. Ayon sa mga kapitbahay, madalas nilang nakikita si Daniel na mag-isa at pumapasok sa mga kagubatan, malapit sa kanilang lugar para maglakad-lakad. Kalauna nagsimula magpatingin si Daniel sa isang psychiatrist upang gamutin ang mga epekto ng kanyang mga karanasan at para sa mga issue ng kanyang pag-uugali. Ayon sa mga guro ng paaralan, may mga kakaibang ugali si Daniel at tila hindi siya interesado sa kanyang sariling kalinisan at itsura. Parang wala siyang interes na baguhin ito. Kalauna na-diagnose siya ng hyperactivity disorder. Sa bandang huli, inakusahan ni Daniel na ang kanyang psychiatrist ay kumuha rin ng hindi magagandang bagay sa kanya. Noong siya ay 15 years old, nagsimula si Daniel na pasukin ng mga bahay kanyang mga kapitbahay tuwing gabi at dito nagnanakaw siya ng mga mahalagang gamit. Ngunit kalaunan, hindi na ito sapat para sa kanya. Nagsimula siyang gumawa ng mga bagay upang guluhin ng mga may-ari ng bahay. Ang ginagawa ni Daniel ay palihim niyang binabago ang posisyon ng mga gamit sa bahay ng mga tao. Minsan ay nagdadala pa siya ng mga kakaibang bagay upang iwan sa loob ng bahay nila. Dito natakot mga may-ari ng bahay, lalo na ang mga babae.
Nagulat ang mga ito sa mga kakaibang nangyayari sa loob ng bahay. Hindi nila may paliwanag kung bakit may mga gamit na nawawala, may mga bagay na gumagalaw at may mga tunog sa ilang bahagi ng bahay kahit sila lang ang naroon. Ang mga ito ay patuloy na nangyayari at hindi nagtagal, si Tina at Karen ay lubhang natakot at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Kalaunan na pag-alaman nila na si Daniel pala ang may kagagawa ng lahat ng mga pangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Habang nasa loob ng bahay, si Daniel ay patuloy na ginugulo ang magkapatid. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagbabago ng mga bagay sa paligid kundi sa pagsasagawa ng mga aktibidad na nagpapanggap siyang espiritu ng kanilang yumaong ina. Ito ang kanyang paraan upang mas lalo pang matakot ang mga babae at makakuha ng pansin mula kay Tina. Nang lumitaw ang mga ganito kakaibang pangyayari sa kanilang bahay, tinawag na ng pamilya ang mga otoridad para mag-imbestiga. Sa kalaunan, nadiskubre nila na si Daniel ay nagtatago pala sa isang maliit na espasyo sa pagitan ng mga dingding ng bahay. Pagpasok ng mga otoridad sa kanilang bahay ay hindi man lang ito nagpakita ng takot kahit na may armas nang nakatutok sa kanya. Ang nangyari ay nagdala ng labis na takot sa pamilya, lalo na matuklasan nila ang mga kakaibang ginawa ni Daniel sa kanilang bahay. Bukod sa patuloy na paggalaw ng mga gamit, nag-iwan siya ng mga kakaibang marka sa buong bahay. Gumamit si Daniel ng ketchup at mayonnaise upang sumulat ng mga mensahe sa mga dingding tulad ng pakasalan mo ako at nandito ako sa iyong kwarto. Sa bawat pagpasok nila sa bahay, tila may bagong mensahe o kakaibang pangyayaring na nagaganap na lalong nagpapalalim sa kanilang pagkatakot. Sa pagpapaliktanaw, dumating sa puntong naging ganap na seryoso ang sitwasyon. Isang araw noong December 8, 1986, bumalik ang mga bata sa kanilang bahay kasama na ang isang kaibigan. Ito ay si Kathleen. Sa pagpasok nila, napansin nila ang isang bakas na isang tao sa banyo na naging dahilan upang paniwalaan ni Frank, ang ama, na may ibang tao nga sa loob ng kanilang tahanan. Sinimulan niya maghanap at sa kalaunan natagpuan niya si Daniel sa loob ng isang kabinet. May dalang maliit na matulis na bagay na pangbungkal ng lupa at isang wrench. Si Daniel ay nakasuot ng isang mabalahibong jacket na may pintura pa sa muka. Sa kabila ng biglaang sitwasyon, nagawa pa rin makatakas ni Tina sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana upang humingi ng tulong sa mga otoridad. Nang dumating ang mga pulis, natuklasan nilang si Daniel ay nakatago sa loob ng mga dingding sa bahay. Sa isang sulok ng bahay, may isang maliit na espasyo sa likod ng mga pader, isang triangulong espasyo saan nakatago si Daniel. Pinapalagay ng mga pulis na nakatago siya at nanatili sa maliit na espasyo na iyon sa loob ng mga linggo. Natutulog sa masikip na lugar at hindi ito natatakot kahit na nahuli pa siya. Ito ang naging panghuling patunay sa kilabot na dinanas ng pamilya. Matapos sa mga kakaibang pangyayari, palaging nagdududa ang pamilya sa bawat ingay na naririnig nila sa kanilang tahanan. Sa kabila ng pangyayari, ipinakita ng mga pulis at ng pamilya ang kanilang tapang at mas piniling protektahan ang kanilang kaligtasan at kapayapaan sa kabila ng takot. Di kalaunan ay nahuli si Daniel at dinala sa Juvenile Detention Center kung saan nanatili siya hanggang October ng sumunod na taon. Noong 1987, muling sinangla ng kanyang ina ang kanilang bahay para makapagbayad ng piyansa na halagang $10,000 para makalaya siya. Pagkalaya niya noong November 16, 1987, sa edad na 17 years old, pumasok si Daniel sa bahay ng pamilya Gustafson. Sina Andrew at Priscilla Gustafson ay bagong lipat sa lugar. 5 taon na ang nakalipas at may 2 silang anak, sina Abigail, 7 years old, at William, 5 years old. Si Priscilla ay 33 years old. Siya ay huling nakita noong hapon ng November 16, bandang 1:00 nang kunin niya si William mula sa kanilang yaya. Sa oras na iyon, nasa loob na ng kanilang bahay si Daniel. Ito na ang ikalawang pagkakataon na pumasok si Daniel sa bahay ng pamilya Gustafson at ayon sa kanya, karaniwan siyang lumalabas ng bahay kapag naririnig niyang may dumarating. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito ginawa. Nang dumating si Priscilla sa bahay, siya ay biglang sinurpresa ni Daniel. Pinilit siyang i-escort siya sa kwarto at tinali siya sa kama. Kinuha ni Daniel ang batang si William at nilak siya sa isang aparador. Pagkatapos nitong gawin, bumalik siya kay Priscilla sa kwarto at ginugol ang oras sa kanya. Pinagsamantalahan niya ito. Agad niyang tinapos si Priscilla sa pamamagitan ng 2 putok sa bandang itaas gamit ang armas na kanyang ninakaw mula sa isang kapitbahay. Pagkatapos kinuha ni Daniel si William mula sa aparatur, dinala siya sa banyo
at saka nilunod. Pagkatapos ng mga insidente, inakala ni Daniel na tapos na ang lahat at nagpasya siyang umalis. Ngunit habang papalapit si Abigail sa kanilang bahay mula sa paaralan, napagtanto niyang hindi pa siya tapos. Kaya kanyang pinaslang si Abigail sa pamamagitan ng paglunod din dito. Nagtamurit siya ng bahagyang sugat sa ulo dahil sa isang marahas na pagpasok. Matapos ang pangyayari, bumalik si Daniel sa kanyang tahanan at nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na buhay na parang kulang nangyari. Pumunta pa siya sa isang kaarawan ng kanyang 6 na taong gulang na pamangkin. Ayon sa kanyang biyanan na si Leo, si Daniel ay dumating na tila walang naganap. Kumain pa ito ng cake, nakipaglaro sa mga pamangkin at walang bakas ng kakaibang kilos o pagkabalisa. Noong mga bandang 5:30 ng hapon ng araw ding iyon, tumating si Andrew mula sa trabaho at unang nakita ang labi ng kanyang asawa sa kwarto. Ayon sa kanyang salaysay sa Los Angeles Times, nakaramdam siya ng takot dahil hindi niya makita sa bahay ang mga bata. Kaya tumawag siya ng mga pulis. Dumating si Police Officer George Eho sa lugar at siya ang unang nakakita ng labi ng mga bata. Nang makita niya si Abigail, napansin niyang labis sa kanyang pakikipaglaban para mabuhay. Isang batang hindi na umabot ng 8 years old. Nang isinagawa ang forensic investigation, agad na natukoy si Daniel bilang pangunahing suspect sa insidente. Natatpuan ng mga pulis sa kanyang damit at guwantes na ginamit sa pagdadala ng mga bata sa kagubatan sa likod ng bahay ng pamilya Gustafson. Gumamit ang mga investigador ng search dog na tumulong sa kanila na matungtong ang kinaroroonan ng mga gamit ni Daniel at ang amoy mula sa mga ito ay nagturo sa kanila sa bahay ng pamilya LaPlante. Noong December 2, sa isang press conference, pinangalanan ng mga pulis si Daniel bilang pangunahing suspect sa isang insidente. Nang gabing iyon, in-interview siya ng mga pulis pero walang sapat na ebidensya para siya ay arestuhin. Kinabukasan, tuloy dapat ang interview pero hindi sumipot si Daniel. Noong December 3, may isang babaeng nagngangalang Lynn McGovern na nakakita sa mga pulis na naghahanap kay Daniel. Nilapitan niya ang isa sa mga pulis at hiniling na samahan siya sa kanyang bahay. Ayon kay McGovern, nang buksan niya ang garahe, hindi siya makapasok dahil nakaramdam siya ng matinding kaba. Sumama ang isang pulis sa kanya at nang pumasok sila sa bahay, nakita nila si Daniel na tumalon sa bintana at tumakbo papunta sa kagubatan. Sa hapon na parehong araw, bumalik si Daniel sa parehong kalsada at sinubukan niyang pumasok sa kotse ng isa pang residente, si Penn Mela. Tinagka niyang itakas ang sasakyan at sa kabutihang palad ay nakalabas si Penn at nakatakas. Nang araw na iyon, natagpuan ng mga pulis si Daniel sa loob ng isang basurahan malapit sa Ayer, Massachusetts at dinala siya sa kustodiya. Una siyang dinala sa himpilan ng pulisya ng estado ng Massachusetts kung saan sinuri niya at inamin niyang may dala siyang nakatagong armas sa kanyang saplot. Sinabi niyang nakuha niya ang armas mula sa bahay ng pamilya McGovern. Matapos ang pangalawang pagkakahuli kay Daniel, sinabi ni Frank sa isang interview na kung hindi siya makukulong at muling makakalabas ng kulungan, papaslangin niya si Daniel. Pinaliwanag ni Frank na ang mga anak niyang babae ay patuloy na natatakot na baka muling magpakita si Daniel at dahil dito, kailangan nilang lumipat ng tirahan. Si Daniel ay hinatulan noong 1988 at binigyan ng habambuhay na sentensya dahil sa 3 pagpaslang sa pamilya Gustafson. Siya ay dinala at nanatili sa Massachusetts Correctional Institution sa Norfolk. Sa kanyang unang paglilitis, tinangka ni Daniel na gamitin ang argumento na siya ay binubuli noong kabataan niya at dahil dito ay nagkaroon siya ng ganitong mga maling gawain. Mula 1988 hanggang 2014, paulit-ulit na nagsampa ng mga kaso si Daniel laban sa hukumat. Iginiit na nilalabag ang kanyang mga karapatan. Sa isa sa mga kasong ito, inireklamo niya ang sistema ng bilangguan dahil sa umano'y paglabag sa kanyang mga karapatang pangrelihiyon. Inihayag niyang isa siyang tagasunod ng satanismo na kinakailangan niya ng mga materyales para sa kanyang mga ritual, ngunit nagkakait ito ng mga pamunuan ng bilangguan. Noong 2017, isang bagong batas ang ipinasa sa Massachusetts na nagsasaad ng mga kabataang nagkasala na nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong ay dapat bigyan ng pagkakataon na muli makihalubilo sa lipunan. Dahil dito, umiling si Daniel ng bagong paglilitis na naganap noong ika-22 ng March ng taon ding iyon. Sa
Sa bagong tuon ng kanyang sentensya, humingi siya na paumanhin sa mga ginawa niyang kasalanan. 13 years na ang nakalipas at humiling ng pangalawang pagkakataon. Sabi ni Daniel, hindi kaya ipahayag ng mga salita kung ano ang nagawa ko. Pumas lang ako ng 3 inosente ni tao. Dahil sa akin, ang batang 7 ay hindi na makakaabot ng 8 years old at ang isang babae na hindi na makapagbuntis ng kanyang pangatlong anak. Inalis ko ang unang hininga ng isang batang hindi pa ipinanganak. Hindi na maririnig ng asawa ang mga salitang I love you mula sa kanyang pamilya. Wala ako mga salita para lubos na ipahayag ang aking matinding kalungkutan. Ngunit taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa lahat ng kasalanan na nagawa ko. Dagdag pa ni Daniel, ako'y nagdulot ng sakit. Mula sa kailaliman ng aking puso, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Isang pagsusuri sa kalusugan ng pag-iisip ang isinagawa ng psychiatrist na si Fabian Sally ang nagpakita na si Daniel ay walang empathy at patuloy na hindi pinapansin ang bigat ng kanyang mga ginawa. Sa bagong paglilitis, tumistigo ang kapatid ni Priscilla at sinabi na hindi papayag si Priscilla na makita pang malaya si Daniel. Samantala si Andrew ay tumigil sa pakikipag-usap sa media pagkatapos ng libing ng kanyang asawa. Noong January 1, 1990, nag-asawa siyang muli na may pangalang Carol, isang byuda rin. Ayon kay Carol, si Andrew ay patuloy na binabagabag ng mga pangungut tukol sa pagpaslang sa kanyang pamilya hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2014 dahil sa cancer. Pinagdasal ni Carol na hindi napalayain si Daniel. Sinubukan muli ng abogado ni Daniel na gamitin ang argumento na siya ay inabuso ng bata pa siya at pinakita siya bilang isang mabuting bilanggo. Ngunit kinabukasan, nagdagdag pa ng 45 years ang hukom sa kanyang sentensya. 2 taon pagkatapos ito, ipinasa ang isang bagong batas sa Massachusetts na nagpapahintulot sa mga kabataang nakasala ng malaking insidente na mag-apply para sa kalayaan matapos magsilbi ng 30 years sa bilangguan. Pinapayagan ng batas na ito ang mga hukom na pahabain ng sentensya ng mga bilanggo tulad ni Daniel. Ngunit nagpas siya ang Supreme Judicial Court ng Massachusetts na hindi bawasan ang sentensya ni Daniel kaya't siya ay nanagili sa bilangguan hanggang sa ngayon. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!